Pag nakuha na po yan, mawawalan po tayo ng funds para po sa PhilHealth po. And it means a lot of people will suffer sa kanilang mga sakit pag sila ng hospital. Unti-unti nang nauubusan ng panahon ang mga tumututol para huwag ilipat ng Department of Finance ang 89.9 billion pesos excess fund ng PhilHealth o pondong hindi nagamit sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Public Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon, kapag sumapit na ang SONA sa July 22 at wala pang desisyon ng Pangulo tungkol dito, ay baka tuluyan ng mailipat ang pondo. Sana makapag-decide sila before the SONA. Kasi once na yung fiscal year ay natapos at naisoli na, Ryan, tapos na po yun. Kawawa naman ng Pilipino. Hindi na natin, fiscal year kasi, Ryan magtatapos yan sa SONA magpapanibago tayo. So baka hindi na natin makuha ho yun. Kailangan mapigilan po yun. Kaya nagmamadali po tayo. So we have only about 2 weeks para ho i-push ito. Sa inilabas na circular ng DOF, ipinasasauli sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo na subsidiya ng pamahalaan sa ahensya. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So, anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds pupunta ngayon sa National Treasury para tugunan yung unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds are programs na wala pa, iniisip pa lang, pero kinukuha mo na yung pera. Ayon kay Liachon, paglabag ito sa Universal Health Law at iba pang batas. Kaya ang pagkuha ng pondo ay hindi lamang unconstitutional at illegal, kundi ito ay isang immoral na hakbang. To me, hindi ako lawyer, but we had meetings with legal luminaries in one meeting nung aming syntax with the medical organization. Ang sabi nila, it might violate the Universal Healthcare Law, it might violate the syntax law, and the train law because health funds should only be allocated or earmarked for health. It cannot go to other agencies na hindi directly to health. Sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong kalaking pondo na hindi nagagamit, patuloy namang tumataas ang premium o binabayarang monthly contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Patuloy din umano ang pagtaas ng presyo ng mga gamot. Subalit hindi naman tumataas aniya ang case rate o yung discount na pwedeng sanang makuha ng mga nagkakasakit gaya ng sakit sa puso at cancer. And then ninanakawan din natin yung mga kababayan natin, particularly mahihirap na wala silang health maintenance organization or savings. And to us, pagka nangyari ito, we will perpetuate right now an error na hindi na natin makokorek kasi magkakaroon siya ng precedent. Aniya madami sanang pwedeng magawa sa pondo na hindi nagagamit para mapaunlad ang healthcare system ng bansa na nahuhuli na sa Southeast Asia. Gaya ng pagpapatayo ng mga hospital at health facility, pagdagdag sahod sa mga doktor upang hindi na mapilitang mangibang bansa, pagpapalakas ng sistema ng PhilHealth, at tuluyang makamit ang pangarap na 10% na bayarin sa hospital sa ilalim ng Universal Healthcare ng mga magpapagamot. Nang matanong naman sa dinaluhang event si PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. tungkol sa issue, ganito lamang ang kanyang tugon. Election kayo sa mga public health reform advocates questioning yung pag-remit po ng 89 Sabi diba event lang po, so hindi po, yes po. Very clear po yan, diba sinabi ko. Paniwala ni Liachon na sa kamay na ng Pangulo ang desisyon kung tuluyang babawiin ng Department of Finance ang pondong ito. Pakiusap nito, huwag naman sanang kunin ang pondo na inilaan sana para sa kalusugan at gastusin para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.